yung dahilan kung bakit po tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat alam po natin na itong salita ng Panginoon ay ito ang siyang pangako na pwede po natin panghawakan sa mga panahon ito. Hindi natin pwedeng panghawakan ng sino mang tao, lalo na ang politiko. Okay? Ang pangako lang ng ating Panginoong Kristo ang siyang totoo. Amen? At hindi tayo kayang biguin. Hindi ko sinasabing yung kanilang ipapangako ay hindi totoo. May ibig sabihin dito, ang pangako ng Diyos hindi nagmimigtis. Maaaring may pangako sila, pero hindi pa natutupad sa ngayon. Pero darating din ang panahon, natutupad din yan. Amen, mga kapatid. Kaya po, ngayon pong umaga pong ito, ay patuloy po nating pinag-aaralan yung ginawa ni Kristo sa ating pong mga buhay. Nung nakarang linggo, sino nakakatanda? New habitation. Yeah, we are God's new habitation. Tayo po ang tahanan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi tumitira sa templong ginawa ng tao. Siya ay nakatira sa templong ginawa niya. Which is tayo lahat na nampalataya kay Kristo. Sabi mo siya naman, Kristo ay nasa iyo. Kaya dapat nakita si Kristo sa iyo. Amen. Ngayon pong umagang ito ay dahil kay Kristo, tayong lahat ay complete. Kompleto na. Amen? Tayo ay kompleto, hindi kulang at lalong hindi kulang-kulang. Sapagkat kay Kristo po ang ating buhay ay kompleto. Paano po natin malalaman na kompleto na yung buhay natin kay Kristo? Lagi natin sinasabi, it is by faith. Ito po ay hindi sa ating nakikita, it's not by sight, it is by faith. Kaya kung ating po pinananampalatayaan na tayo po ay kompleto dahil kay Kristo, ito po ang siyang mangyayari sa atin sapagkat ang salita po ng Diyos ay mangyayari lamang sa mga tao naniniwala. Ngayon, kung hindi tayo maniniwala, ay tayo nakawawa. Kasi po mga kapatid, ang Panginoon nangako na. Paniniwalaan na lang po natin ang kanyang mga ginawa at pangako upang ito ay mag-manifest sa ating mga buhay. Ibig sabihin, mangyari sa ating pong mga buhay. Ang complete in Christ na tayo po ay na kay Kristo, kompleto na tayo dahil kay Kristo. Paano po natin makikita sa Bible, sa Biblia? Simulan po natin ang ating pag-aaralan. Unang ipapakita po sa inyo ay ang the foundation. Mahalaga po na maunawaan po natin yung foundation, yung pundasyon. Bakit po ba tayo ay kumpleto na kay Kristo? Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos na pwede nating panindigan at tayuan na tayo po ay kumpleto na dahil kay Kristo? Ito po ay nasa Colossians chapter 2 verse 10. Ang sabi po diyan, and you are what? You are complete in Him. In Him, referring to Christ. Tayo pong lahat ay kumpleto na, complete dahil kay Kristo. Okay, basahin nyo maliri. And you are complete in Him, who is the head of principality and power. Tingnan nyo ba? And you are complete, referring to you are sa mga believers, sa mga Kristiyano. In Him, referring to kay Christ, who is the head, referring to Christ, of all principality and power. Tayo pong lahat ay kumpleto kay Kristo. Kagaya sa natin, hindi tayo kulang at lalong hindi kulang-kulang, tayo ay kumpleto dahil kay Kristo. Bakit po? Yun pong salitang complete, ang sabi po sa Greek ay plero. Meron akong pinairam sa inyong libro natin, nabasa niyo yan, plero. Complete in Christ. Ibig sabihin, plero. Ano po ibig sabihin ng plero? Complete. Not lacking anything, fully furnished. Yan po ibig sabihin ng complete. Sa Greek ay plero, ibig sabihin complete, not lacking anything, fully furnished. Pagka po ba fully furnished, yung mga nagtatayo ng bahay, ano po ibig sabihin? Wala nang nilalagay pa. Sakto na, kumpleto na. Tama po ba? Hindi ako nagtatayo ng bahay, pero parang ganun po yung ibig sabihin po niya. Fully furnished. Ibig sabihin, yan po yung ginawa ni Kristo sa atin. Kaya tayo po ay kumpleto. At ang kailangan na lang po natin ay panampalatayahan. Paniwalaan. Pinaniniwalaan po ba natin? Kung pinaniniwalaan po natin sa oras na ito, mag-closing prayer na po tayo.
ba ay na kay Kristo? So kung tayo ay na kay Kristo, ang maliwanag na pundasyon na binibigay sa atin ng Panginoon, dahil kay Kristo, tayo pang lahat ay kumpleto na, fully furnished, wala nang kulang. Ang sabi ng salita ng Diyos, kumpleto, plero. Kompleto. Pag sinabing plero pala, pag sinabing plero, tingnan niyo po, pag sinabing plero, complete, not lacking anything, fully furnished, walang kulang. Amen. Yan yung ginawa. Kaya, ang tanong, are you in Christ? Yan po ay nangyayari sa mga naniniwala. Are you in Christ? Yan. Pagka po ikaw ay naniniwala patungkol dyan sa foundation ay nilagay ng Panginoon para sa atin, yan po ay mangyayari sa mga tao naniniwala. Sapagkat ang mga bagay ng binasabi ng salita ng Diyos ay nangyayari lang sa mga tao naniniwala. Sabi po ni ng Anghel Gabriel kay Maria ay manganganak siya pa ay sumulisi may sasanggol at ito sa ito ay tatawagin ng Bella. Sabi naman ni Maria, ano mangyayari yun? Ako ay isang dalaga. Walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible for those who believe. Are you in Christ? Mga kapatid, paniwalaan po natin yung ginawa ni Kristo para sa atin. Bakit dinidinan ko po ito? Sapagkat wala po tayo ibang pananampalatayaan sa mundong ito, maliban sa sinasabi at katotohanan na sinabi ng ating Diyos. Yan po ang foundation po niya. Meron pong description. Yung pong description, ito yung nag-describe. Siyempre po, nag-describe po siya patungkol doon sa complete na ginawa ni Kristo sa atin. Ano po ba yung mga kompletong ginawa ni Kristo sa atin? Ano po yun? The description, number 1, completely new inside. Tayo po ay bago na sa ating kalooban. Bago na ang ating kalooban. Bakit po bago? Sapagkat tayo po ay na-born again. Kaya sinabing again, may nabago. Kaya completely new inside. Ang sabi ng salita ng Diyos, dahil sa pakipag-isa nyo kay Kristo, pinuli na kayo. Ang pagtutuli na ito ay hindi physical, kundi spiritual. Yung po tinutukoy na pagtutuli ay spiritual, hindi physical na pagtutuli. Noong pong unang panahon ay nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham na lahat na dapat ay tuliin ang lahat ng nasa kanyang lahi. Sapagkat yan po ay palatandaan na sila po ay pinili ng Diyos. Sila lang po ang bayan ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, ang pagtutuli na ito ay hindi physical, kundi spiritual. Ano po ang ibig sabihin niya? Tuloy ko po muna ibasa pagbasa. Ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman, ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Inilibing kayo kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo. At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya. Dahil nanali kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. So inilibing na kayo kasama ni Kristo, yung dating buhay, yung dating pagkatao wala na, nailibing na ikaw ay bautismuhan sa tubig. Ganito po kasi yung bautismo, naglalarawan po siya na una, nagsisikat ng iyong mga kasalanan. Ang tawag ito ng tinanggap mo na si Kristo, namatay ka na sa iyong sarili. Nung ikaw ay nag-decide, nagpa-baptize, inilibing mo na yung dating mong pagkatao. At nang ikaw ay muling umahon sa tubig, ikaw ay bagong dilala. Yun po ay simbolo ng si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Yun po ang bautismo. Kaya tayo po ay ginagawang baptism publicly. Yun po ay deklarasyon hindi ng sino man, hindi ng iyong kasamahan, hindi ng pamilya mo, kundi deklarasyon mo mismo na ikaw ay nananampalataya sa Panginoon Jesus at willing ka na sumunod sa ating Panginoon Kristo. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, dahil sa pagkikisa natin kay Kristo, tinuli na kayo at muli ang pagtutuling ito ay hindi physical, kundi spiritual. Ang pagtutuling ng unang panahon ay physical. Talagang tutuliin po sa laman. Pero itong pagtutuling ito ay spiritual. Ano po ang pagkakaiba ng dalawa? Ang pagkakaiba po ng dalawang ito, ang pagtutuling tinutukoy na
Everybody say by word. Ang pagtutuli na ginawa ni Kristo ay by grace. Wala kang ginawa, wala kang ikaw ay nanampalataya, wala kang ginawa, ang tawag doon, nanampalataya ka sa Panginoon, ang tawag doon, pagtutuli na ito ay hindi physical, ito yung spiritual na pagtutuli. Nang makakilala ka kay Kristo, yun ang spiritual na pagtutuli. Tinuli saan? Sa puso. Sa puso. Ano po ba ang ibig sabihin po ng pagtutuli? Ganito po kasi yun. Pagka po kasi tinuli sa laman, may nabibiyak. Ang tawag po sa nabiyak po na yun, din po yung covenant. Kasi po ang covenant ay ganito. Pagka po magko-covenant po tayong dalawa, kailangan meron tayong pag-ahalian. May mabibiyak sa atin. Covenant po ang tawag doon. At hindi tayo dapat magmimitis doon sa covenant po natin. Meron kasing nasira, meron na break sa ating pong covenant. Ngayon, yung ginawa po ni Kristo sa atin, ano yung na-break? Na-break. Tinuli tayo sa ating puso, nahiwala yung ating dating pagkatao sa pagkatao natin ngayon. Yan po ang ibig sabihin. Kaya ang ibig sabihin po ng pagtutuli ng pisikal ay by word. Kailangan matuliin. Yung pagtutuli ni Kristo, spiritual. Kaya ito ay by grace. Yan po ang ibig sabihin ng pagtutuli ni Kristo para sa atin. Ngayon, sabi niya, when someone kaya sabi ng Pastor Paul, when someone becomes a Christian, he becomes a brand new person inside. He is not the same anymore. A new life has begun. Kaya completely new inside. Dahil sinabi completely new inside, he becomes a brand new person inside. Tayo ay mga bagong nilalang dahil kay Kristo. Kaya na born again, bagong nilalang. Kaya ang pagiging born again, lagi natin sinasabi, ito ay hindi isang relihiyon. Ang kailangan sa lahat ng tao, pag born again, maging bagong nilalang. Maalis yung lumang pagkatao at makita ang Panginoong Yesu Kristo. Kaya He is not the same anymore. Hindi ka na dati, hindi na yung dating ikaw. A new life has begun. Description number 1, completely new inside. Number 2, completely forgiven. Tayo ay, kung bakit tayo ay complete, yung complete foundation at yung description kung bakit sinasabi sa atin, tayo po ay completely forgiven. Kompleto na tayong pinatawad ng Diyos. Sino naniniwala? Kompleto, perfect, pinatawad sa Diyos. Yung pagpapatawad sa iyo ng Diyos, hindi hulugan. Yung pagka nagkasala ka ulit, ibig sabihin, may utang ka na naman. Ang pagpapatawad ng Diyos, complete, hindi installment. Na kaya tayo, ang pananaw ng iba, kaya nagsisimba para magbawas ng kasalanan. Hindi biblical yun. Pananaw mo lang yun, pananaw lang ng tao yun. Kasi ang ginawa ni Kristo, kapag tayo tumampalataya sa Kanya, completely forgiven. Inalis lahat ang kasalanan. Noong unang panahon, pagka pumasok ang saserdote, nag-alay ng isang taon yun, taon-taon. Pag pumasok, nag-alay, gusto din, tinanggap yung kanilang handog, napatawad ang kanilang kasalanan. Natakpan ng dugo ng hayop. So, natakpan lang yan, tinatakpan. Pero, nung ginawa ni Kristo, hindi lang tinakpan yung ating kasalanan, inalis talaga yung ating kasalanan. Kaya ang tawag doon, completely forgiven. Wala nang kakalgali kasi yung tinakpan, halimbawa, pag tinakpan lang, yung Bible na ito, pag tinakpan mo namin siya, pag namin siya takip, lilitaw na naman yung Bible. Ang ginawa ni Kristo sa atin, hindi lang tinakpan, inalis talaga ang ating kasalanan. Completely forgiven. Para makumbinsido po kayo mga kapatid, sapagkat para wala kayong reaksyon sa mga oras na ito, ay papagtago natin kayo ng verso. Sabi po ng Colossians chapter 2, verse 13, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave
us all our sin. Nung tayo daw ay mga patay pa sa ating, na mga patay pa dahil sa ating kasalanan at hindi pagsunod sa Diyos. Tayo po ay, anong ginawa ni Kristo? God made you alive. Binuhay tayo ng Diyos dahil kay Kristo. And He forgave, pinatawad ang lahat ng ating kasalanan. Ang pinatawad po ba ay some? Hindi ilan lang? Or konti lang? Ilan ang pinatawad? All. Ano po ang sinabi? Patatawarin o pinatawad na? He forgave. Di ba po mga kapatid? Kaya He forgave, hindi sinabi He forgive. He forgave is eros tense po yan. Tingnan pa natin. Forgave sa Greek word ay charisomai. Ibig sabihin ng charisomai, charis is ang ibig sabihin po ng charis ay gift. Forgiveness is a gift, not a reward. Ang pagpapatawad ng Diyos ay regalo, hindi ito dahil sa iyong sakripisyo. Kahit lumuhod ka, lumakad ka palahod mula dito hanggang Quiapo, mga kapatid, ang kasalanan may mananatili sa iyo. Bakit? Sapagkat ang kasalanan, ang kapatawaran ng kasalanan ay hindi premyo ng ginagawa natin. Ang kapatawaran ng kasalanan ay dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Mawawalan po ng bisa yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo kapag kasusulian natin ang sarili natin gawa ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang ginawa po ba yan? Ulitin ko po, mawawalan po ng bisa ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo kapag ang ating kapatawaran ng kasalanan ay dahil sa paggawa natin ng mabuti o sa ating ginagawa. Kaya ang ginawa po ni Kristo para sa atin, forgive, Greek, charisomai, ibig sabihin give, charis. Forgiveness is a gift, not a reward. Hindi sinabing, nakamabait ka naman, patatawarin na kita. Alam ko gano'n. Ang sabi ng Bible, ito ay regalo ng Diyos. Tingnan, eros tense. Ibig sabihin eros tense, nasa past tense. Once forgiven, always forgiven, complete forgiven. Hindi po kayang tanggapin ng iba yan. Bakit? Kaya gusto po kasi suklian ang mabuting gawa para sila maligtas. Tanong po, paano po masusuklian ng mabuting gawa ang kaligtasan? Kaya mo bang sumunod sa kautusan? Sino kayang sumunod sa kautusan? Wala po nakasunod sa kautusan. Even yung binigyan mismo ng kautusan ay hindi nila nasunod ng mga Israelita. Tayo ba? Ang sumunod, sabi ng salita ng Diyos sa Philippians chapter 2, ang sumunod hanggang kamatayan o hanggang kamatayan ay si Kristo lang. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, ibinibilang ka ng Diyos na masunurin dahil sa pagtanggap mo at pananampalataya kay Kristo. Amen. Kaya ang sabi ng Bible, tayo ay pinatawad na. Once you forgive, always forgiven. Completely forgiven. Biblical po yan, mga kapatid. Yan yung sinasabi sa salita ng Diyos. Kasi kaya natatakot yung iba, ipaliwanag to. Pastor, kahit pala akong gumawa ng mabuti, sabihin, pwede na akong ng masama, kahit pwede pala akong gumawa ng masama, kasi pinatawad na pala ako. Mali ka na maisipan, no? Kasi ang totoo, pinatawad ni Kristo, bago na. Ito, babalikan mo pa yung nasa lurang ng pusali na bago. Inalis ka na nga ng Panginoon doon. Hindi lisensya ang paggawa ng masama dahil pinatawad ka na ng Diyos. Ang totoong nakakilala, pinatawad ng Diyos, mahal na mahal ang Diyos. Bakit po? Sabi ng Bible, forgiven little, loves little. Forgiven much, loves much. Ang pinatawad ng konti, konti lang magmahal. Ang pinatawad ng malaki, malaki kung magmahal. Sino ang pinatawad ng malaki? Bakit po tayo pinatawad ng malaki ng Diyos? Sapagat napakin ng ating kasalanan. At yung mga pinatawad ng malaki, malaking magmahal, pagmamahalan mo, ano gagawin mo? Ito, mahal ko to. Lalo nga akong gumawa ng hindi maganda dito. Lalo nga akong naintindihan po ba natin mga kapatid? Forgiving little, loves little. Ibig sabihin, kung ikaw, ang pamumuhay mo ay parang hindi pa, parang, yung pamumuhay mo parang wala pang takot na okay lang gawin ko to. Hindi, ala naman nakakita. Hindi
Hindi man ako nakikita dito si pastor, nasa San Miguel. Wala nang dito si brother, si sister, okay lang ganito to. Ibig sabihin ng pagmamahal mo sa Diyos, little. Little lang. Pero kahit kayo wala nakakakita, kayo may nakakakita sa iyo, ang pagmamahal mo sa Diyos ay pinapakita mo talaga. Grabe ka sa paglingkod mo sa pagmamahal. Ibig sabihin ng pagmamahal mo sa Diyos, much. Amen. Napakalaki ng iyong pagmamahal sa Diyos. Then po, when you were dead in your sin, sabi ng Bible, and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sin. Pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. We are completely forgiven. Everybody say, I am completely forgiven. I am completely forgiven. Tayo po ay completely forgiven. Kaya tayo po mga kapatid, pag magpe-pray po tayo, hindi, Lord, patawarin niyo po ako. Pinatawad ka na ng Diyos. Ang kailangan mo na lang gawin, Amang Diyos, salamat sa kapatawaran na ginawan mo sa amin, sa akin. Kami ngayon ay malayang kumarap sa iyo sa daang kabanan at maranasan ang presensya mo sapagkat kami po ay pinatawad mo na, kami po ay mga tahanan mo na, at ikaw ay nananahan sa aming buhay. Dahil doon kami po ay pinagpala mo na, pinagurang, pinalakas, pinasigla, ang buhay kami na mahaba sapagkat kami dahil kay Kristo ay charito. Okay po mga kapatid? Ano ibig sabihin po nun? Dinideklara mo ang sinabi ng Panginoon Hesus. Dinideklara mo ang salita ng Diyos. Pinaniniwalaan mo sa pagsasabi mo ng ganong panalangin. Hindi tayo nananalangin ng Lord, patawarin niyo po kami. Panalangin po yun ng mga unbeliever. Unbeliever pa po ba kayo dito? O anak na ng Diyos? Dahil, tingnan niyo po ito, yung the prodigal son na nilustay ang yaman sa mga bagay na sabi na sa mga makasibutan. Sabi pa, meron siyang scripted Meron siyang scripted di ba? Hindi na nga niya nasabi yung scripted niya nagkasala ko sa Diyos at sa inyo, ganito, ganito. Hindi na siya ng tatay. At walang sinabi sa kanya na, PAM! Ikaw ba? Alam kong gano'n. Kung yun, yung kwento po na yun, mga kapatid, ang Panginoon Jesus ang nagkwento noon. Ibig sabihin, the character of the Father, ang Diyos, kapag lumapit tayo sa Kanya, naiintindihan tayo ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Kanya bilang tatay mo. Ngayon po ba mga kapatid, tatay natin siya, hindi tayo alipin ng Diyos. May puso lang tayo alipin. Bakit may puso alipin? Naglilingkod kasi tayo sa Kanya. Gusto natin maglingkod sa Kanya sapagkat tayo pinatawad niya, minahal niya mula sa lusa ng ating mga kasalanan. Amen. Kaya po tayo, paniwalaan po natin na tayo ay pinatawad na ng Diyos. At ang mga taong pinatawad ng Diyos, masayang masaya. Amen. Kaya pagkalingkod, nagpupuri ka sa Diyos, masayang masaya kang nagpupuri, napapasayaw ka ba? Amen. Kasi po bakit? Pinatawad ka ng Diyos. Amen. Ikaw ba ang ma-dismiss sa korte ng ICC? tayo. Sa korte, ma-dismiss ka. Hindi ba magbumunyi ang lahat? Kasi mga kapatid, pinatawag tayo ng Diyos sa ating lahat ng kasalanan. Kaya pagkalinggo tayo umaawing nagpupuri, masayang masaya, napapaindak pa tayo, at especially, hindi tayo late. Ay, wala po akong yan po ay, kung may late man dito, pinatatawag na namin kayo. Pero ito po ang totoo niyan mga kapatid. Dahil tayo masayang masaya, dahil pinatawad tayo ng Diyos, hindi kakaunting kasalanan ng pinatawad sa atin ng Diyos, mga kapatid. Ang hatol natin, impyerno, walang hanggan yun. Kung makukulong tayo dito sa mundong ito, pagpalagay na natin, sige, lagay na natin ang habang buhay na pagkakakulong, sige. Pero tiyak darating din yung panahon, disentesahan yun yung pagtawag lang, papardo natin. Pag matanda na, ganyan. Pagpalagay na natin, sige na, wala ng pardo. Tsak na kumakain yun. Nakakatulog dun yun. Tama po ba? Yung tao napunta ng impyerno, mga kapatid, ang sabi ng Bible, hindi na mapakali, nagngangalit ang ngipin.
uminom, hindi makainom. Ganon kalaki ang pinatawad sa atin ng Diyos. Amen. He forgave us all our sin. Kaya karapat-dapat nating paglingkuran, sambahin ang ating buhay na Diyos na ito na pinaglilingkuran natin. Hallelujah! Praise the Lord! He forgave us all our sin. Mga kapatid. And, una, completely new inside. Pangalawa, completely forgiven. Pangatlo, completely free to serve in the new way. Tayo po ay pwedeng-pwede na maglingkod. Malayang-malaya. Dati hindi lahat nakapaglingkod. Ngayon, free to serve in a new way. Ano po yung in a new way na sinasabi ng salita ng Diyos? Tuloy po natin yung binabasa natin kanina sa Colossus. Colossus chapter 2 verse 14, having canceled the charge of our legal indebtedness which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. Completely free to serve in the new way. Meron po tinatawag, having canceled a church. Binura na, tinanggal na. Yung dating paglilingkod po, ang tinatawag po dyan. Yung pong having canceled the church of our legal indebtedness, yung pagkakautang, which stood against us and condemned us, yung nagko-condemn sa atin, ano po ba yung nagko-condemn sa atin? Yung law, di ba, pagka pinapakita kasi sa atin ng law, pagka binasa natin ng Bible, pinapakita sa atin ng salita ng Diyos, yung ating marumi, yung marumi sa atin. Kaya hindi ko sinasabi ng law o batas ay masama, hindi ko sinasabi yun, ha? Ang sinasabi po natin dito ay hindi na tayo under nun. Pero ang law po mga kapatid, ito'y nagsasalamin sa atin. Pag nagbasa tayo ng Bible, nasasalamin natin yung sarili natin. Ay, sabi pala na salita ng dapat hindi pala ganito. Ito pala sa atin salita. Ito pala yung pamumuhay Kristiyano. Nasasalamin mo, hindi pala dapat ginagawa. Parang horror kang, di ba, horror kang sa salamin, nakita mo, dumi ka sa mukha, hayaan mo na lang ba yan? So, ibig sabihin, itong pagbabasa natin ng salita ng Diyos, habang nababasa po natin, nakita natin na yun, hindi pala dapat yung ginagawa. So, tatanggalin mo na yun. Hindi mo na ginagawa. Ito pong completely free to serve in the new way, yan po ay nagpapakita sa atin na may bagong kaparaanan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi na yung paglilingkod na kagaya nung unang panahon, ang naglilingkod lang sa Diyos ay mga Levites, saserdote, yung mga pinili na maglilingkod lang doon. Pero, sa panahon po natin ngayon ay hindi na. Kaya having canceled, ansilado na yung unang paglilingkod na dapat na gagawin. Yung merong mga ritual, kansilado na po yun, hindi na gano'n. Merong new or new way ng paglilingkod sa Diyos. Bakit po? Sapagkat yung cancel po dyan, ang sabi po ng sa Greek po yan ay exalepo. 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 Ibig sabihin po ng cancel, exalepo. Ang ibig sabihin po ng exalepo, ex, out, plus, lepo, fragrance. Ibig sabihin, out of fragrance. Wala nang bango. Wala nang bango. Yung kautusan ay wala nang bango. Nandyan pa rin. Hindi naman mabaho mga kapatid. Nandyan pa rin, wala lang bango. Kasi wala lang siyang, hindi yun yung palatuntunan. Sige nga po mga kapatid, example lang po kayo. Halimbawa, kung kapalatuntunan natin na paglingkod sa Panginoon ay law. Sino pwedeng magdala rito ng tupa? Wala kayong madala ng tupa, tupakin siguro meron. Baka, mga paglilingkod nga dyan, baka. Mga hayop na pwedeng alay. Ala po Ibig sabihin, ang paglilingkod natin sa Diyos is a new way. Ang paglilingkod natin sa Diyos, new way. To serve in the new way. Bagong paglilingkod. Sabi po ng Colossus 2:13. Kasi po, bago po mag-14, meron po ng 13. Yan. Sinasabi po dyan, when you were dead in your sins and in the circumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sin.
Ngayon, dahil tayo pinapatawad sa ating mga kasalanan, tayo po ay mangalayang makapaglingkod sa Diyos sa bagong kaparaanan. Ano po yung sinasabing bagong kaparaanan? Romans 7:6. But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law, so that we serve in the new way. Nandun po ba yung new way? Serve in the new way of the Spirit, and not in the old way of the written code. Ano yung sinasabing old way at ano yung sinasabing new way? Ang sinasabing new way is paglilingkod in the Spirit. Ang sinasabing old way is paglilingkod under the law. Ngayon, ang paglilingkod po natin sa Diyos is a new way. Paglilingkod natin sa Diyos ay to serve, free to serve in the new way. Naglilingkod tayo in the Spirit. Ano po ang ibig sabihin po niyan? Ang Holy Spirit ay kinukonvict tayo para maglingkod sa Diyos ng totoo. May conviction. Hindi tayo dahil tayo inutusan, kaya tayo naglilingkod. Kaya tayo narito dahil ito yung conviction ng Banal na Espiritu sa atin. In fact, mga kapatid, kung ako tatanungin po ninyo, ayoko pong magpastor. Pero dahil po, ang Holy Spirit, kinukonvict ka niya. Kasi po, totoo po yung kay Gideon eh. Yung titingnan mo yung kakayahan mo. Magpapastor ako, kaya ko ba? Hindi ko kaya yan. Ganyan po. Ganyan ako kapag sa Panginoon. Napakarami kong mga sign na hinihingi. Huwag talaga mga kayo susunod. May tinatakot niya kasi una-una, hindi naman ako mapakali. Hindi po ako mapakali sa aking, yung mga, sabi ng tatay ka, magtrabaho na lang daw ako. Parang takot naman akong magtrabaho na umalis na. Pakiramdam ko hindi maganda ang nangyayari sa akin. Meron akong ganun pakiramdam. Kaya talagang pinaano ko ang Panginoon. Kung ako ba talaga ay tinawag niya. Kaya sabi ko sa Panginoon, gumamit siya na gamitin si Pastor Ber nga ang prayer ko nun eh. Sabi niya si Pastor Ber ay sabihin niya sa akin, minsan pa, kasi sinabi lang niya sa akin na hindi ako napauot. Sabi ko sa Ber, Aris, ngayon lang, walang pastor, walang matuturo sa paliwasan. Ngayon lang yan. Pero pastor, hindi ko kaya yan, ayaw ko. Ganun. Sa madaling sabi, hindi po niya ako napauot. Kasi nga pagka tao lang sasabi sa akin kahit na parang ayoko eh. Talagang bagamat, hindi ko sinasabi na nakikita na ni Pastor Berio. Dumating nga yung punto. Sabi ko, nag-pray ulit ako ng isa. Lord, minsan pa kasi Pastor Berio ulit kayo mag-usap. Kaya pastor ako na si Pastor Regina. Si Pastor Regina, layo ko tinuto. Pastor ka. Siyempre, parang sanay na ako sa sinasabi ni Pastor Regina, parang na. Ngayon, sabi ko si Pastor Berio, na lang yung magsabi minsan na. Kaya po nasabihin po niya sa akin, na walang pastor sa bubulog, wala po akong nasabing, hindi ko po nasabi na ayoko. Wala po akong nasabi, kasi bakit pinag-pray ko po eh. Kaya sabi ko, sige po, sa linggo na rin ka. Sabado kayo, bukas. Hallelujah. Yun po yung, bakit po ganon? Yung nangyari. So, that will serve in the new way. Yung conviction ng Banal na Espiritu, yun yung susundin. Yung meron kang bagay na meron ka sa puso mo, yung taong tinawag ng Diyos, alam ko, maunawaan niyo ako pagdating ng panahon. Unawaan niyo ako. Si Kuya Larry, baka may conviction ng Panginoon. Tangki ng tangkian eh. Kasabayan ko si Kuya Larry eh. Tangki ng tangki eh. May panahon din si Lord. Ganun po, mga kapatid, may conviction sa iyo na hindi mo maipaliwanag na ayaw mo naman, pero bakit nandito ka? Yun po. Ang tawag po ron ay
in the new way of the Spirit. Serve in the new way in the Spirit. Kasi kung titignan natin yung sarili natin, parang hindi naman ako qualify. Parang kulang ako sa karunungan. Dapat na ako Alam niyo po, isa pa po ayaw ko. Kung bakit ayaw ko magpastor. Yung ayaw ko po kasi nag-aaral, tamad ako mag-aaral. Naku po, pag nagpastor ka pala, araw-araw mag-aaral. Hallelujah. Sabi ko, ito po nga naman yung ayaw ko. Tsaka, si Lord, sabi naman niya, gagamitin lang naman niya ako, hindi naman ako ito. Pag nakikita kayo, ang pusay naman ni Pastor, hindi po ako yun. Si Lord siya. Kasi po, wala naman po ako. Kung ako, kung sa tingin ko lang din sa sarili ko, wala. Kung may nakikita kayo mga pagkakamali ko, mga pagkakamali ng sinasabi ko, gawa ko, yun talaga ako. Yun talaga ako. Yun ang totoong ako. Pero kung may nakikita kayo ng mahusay, magaling, maganda, hindi po ako yun. Lahat ng glory, pagkagano na nakikita nyo, si Lord yun. Only the Spirit of God. Kaya po mga kapatid, kung meron kang conviction sa Panginoon ng paglingkod sa Kanya, yan po mga kapatid ay new way. Pagsaserve sa Panginoon in the new way. Okay. Sabi po, the new way is by grace. The old way is by law. Okay, nawag po namin yung new way. Ang bagong paraan ng paglilingkod is by grace. At ang lumang paglilingkod is by law. Mga alituntunin. The new way is that you do. It's not out of fear or obligation, but out of love. Yung mga tao na kaya lang naglilingkod dahil obligasyon, lahi sila ni Levites Kailangan maglingkod sila kahit ayaw nila. Pag hindi sila naglingkod, may takot at end obligation. Pero ang taong naglilingkod sa Panginoon ng totoo, ito po ay merong bunga ng pag-ibig. Out of love. Lumalabas sa kanyang puso ang pagmamahal. Kaya sabi ng Panginoon sa new way, sa new way, serving by grace, sa Corinthos 16:14, do everything in love. Gagawin na natin ang lahat ng bagay dahil sa pag-ibig. Bakit mo ginagawa yan? Mahal ko ang Diyos. Bakit mo ginagawa ito? Dahil mahal ko ang Diyos. Puro si Lord. Dahil ginagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo, dahil sa Diyos na nagpatawad ng ating mga kasalanan. Amen. Pang-apat, completely victorious. Una, completely to inside. Pangalawa, completely forgiven. Pangatlo, completely served in the new way. Pang-apat, completely victorious. Tayo po, dahil kay Kristo, ay kompleto, completely victorious. Tagumpay na po tayo. Amen. Hindi tayo lumalaban para tayo magtagumpay. Tagumpay na po tayo, mga kapatid. Amen. Kaya nga po yung prayer natin, di ba? Nire-review lang natin ang kaaway. I rebuke you, Satan. I rebuke you in the spirit of kaguluhan, spirito ng sakit karamdaman. Nire-review na lang po natin. Bakit po? Kasi tayo po ay tagumpay na. Completely victorious. Ang sabi po ng salita ng Diyos ninyo, Colossians 2:15, and having disarmed the powers of authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Meron pong naka-highlight. Ano po yung naka-highlight na nakikita niyo? Disarm and triumphing. Bakit tayo ay victorious? Tingnan po natin, disarm. Ano po yung sabihin ng disarm? Disarm sa Greek ay apekdomai. Ay, ibig sabihin ng apekdomai, apo o ekdomai, strip. Ibig sabihin, strip off. Ang cloth. Ibig sabihin, disarm, hinubaran. Ang kaaway ay disarmahan na. And having disarmed the powers and the authorities, ang tinutukoy po niyan ay si Satan. Dinisarmahan na ang kapangyarihan at authority ng kaaway. Ang ibig sabihin ng disarm, epekdomai. Ibig sabihin, strip off. Unclothed. Hinubaran na siya. Wala na siyang kapangyarihan. Inilagay na siya sa kahihiyan. Ang kaaway ay inilagay na po sa kahihiyan. Wala na siyang panama sa iyo. Ang Kristiyano ay hindi na napoposes ng bad spirit, hindi po.
Kapag ang Kristiyano ay nasabi mong Kristiyano pero naposes, mga kapatid, hindi pa Kristiyano yun. Bakit? Paano ka mapuposes ng demonyo? Eh si Kristo nasa sayo. Pwede ba niya sagutin si Kristo? Ay hindi pwede. Mas makapangyarihan ang Diyos na nasa sa atin kaysa sa Kanya na nasa sa sandibutan. Sabi ng Bible. Amen. Ibig sabihin si Satanas, dinisarmahan na. Wala na siyang authorities, wala na siyang power. Eh ano ginagawa niya? Nananakot. Yung po bang dating polis, halimbawa yung polis nagkasala, dinisarmahan. Eh nang disarmahan, nung po bang disarmahan, hindi na siya marunong humawak ng baril. Marunong pa rin. Yan po ang kaway, nananakot lang siya. May strategy, may technique siya. Pero alam niyo mga kapatid, pag naging aware tayo sa strategy at pakanan ng demonyo, pag naging aware po tayo, mga kapatid, pag naging aware tayo sa pakanan niya, actually ang strategy niya hindi nagbabago kung ano noon hanggang ngayon ganun din. Nagmuloko pa rin siya, nagdadaya pa rin. Sabi niya kay Elot agad, tutukan, na pinagpapawag kayo kumain. Di ba? Nilalasi sa salita. Hindi totoo yan. Pag kinain niyo yan, magiging parang Diyos ka. Magiging parang Diyos kayo pag kinain niya yan. Eh siguro kung sa panahon natin ngayon yun, ano sasabihin ng mga kabataan? Magiging parang Diyos kami, ba't hindi mo kinain? Paano ikaw na lang naging parang Diyos? Sa panahon natin, siguro gano'n. Eh, sa pala tao nun eh, sabi ka lang, paano magiging parang Diyos? Ano kaya ang feeling ng parang Diyos? Tama po ba mga kapatid? Meron mga bagay na nag-aalok sa'yo. Tingnan niyo po ito. Sabi nila, oy, bilhin mo to, pampapueras to. Pero binibenta mo. Pati na mga lasing ka niya. Tama po ba? Ay, alam na mga kapatid ng technique kapag meron nag-aalok sa'yo ng gano'n. Bilhin niyo na po, ito po, para benasin po kayo, saswertihin po kayo pag gano'n. Sino sunod sa palagay niyo? Ang binilan niyo. Kasi nga po mga kapatid, yan. Kapag hindi tayo naging mapanuri, yan yung mangyayari. Kaya po, ang gawang kaaway, dinisarmahan na siya. And, triumphing over. Yung pong disarmahan, ay aerospace ang nakalagay. Triumphing over, as triumph over through the cross. Nagtagumpay na sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng mga nakikristo. Amen. Amen. Sige, para makikonsult ko kayo masyad, para lalo kayo makabinsip. Pakikitaan ko po kayo ng verse kasi hindi kasi kayo pwede maniwala pag palipaliwanag na ito. Romans 8:37. No. Ibig sabihin, lahat ng mga palipapo ng binanggit ko dyan sa Romans chapter 8, basahin nyo na lang. Ito lang ako muna natin. No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Sino ang more than conqueror? Tayong lahat na namin Kristo ay more than conqueror. Bakit more than conqueror? Si Kristo ang nagtagumpay. Tayo ang beneficiary ng kanyang tagumpayan. Kaya more than conquerors po tayo. Tingnan niyo po ha, dahil tayo ay more than conquerors, nagtagumpay si Kristo sa atin, sabi po ng piling ng Philippians, ay Ephesians 2:6. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realm in Christ Jesus. And seated us with Him. Sino po yung inupong kasama ni Kristo? Tayong mga anak ng Diyos ay inupong kasama ni Kristo saan? Sa heavenly realm. Kung si Kristo ay inupo sa trono ng kalangitan, and sabi ng salita ng Diyos, tayo na mga Kristiyano ay umupo kasama ni Kristo sa kalangitan. Hallelujah. Ay, kumisino po kayo dyan. Tignan mo yung verse ko na
Christ Jesus. In God raised up, tingnan niyo po ito, yung seated na sinasabi, seated as with Him, in Christ Jesus, yung seated, nasa aorist tense po yan, ibig sabihin past tense. Ang ibig sabihin, in the heavenly realms, exactly where Christ was seated. A seat of favor and authority. Kung saan naupo si Kristo, ay doon ka umupo. Ay, ayaw maniwala. Isa pa. Tuloy natin. He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand at the heavenly realm. Yan naman, He exerted when He raised Christ from the dead. Nang buhay si Kristo mula sa mga patay, siya ay umupo sa kalangitan. For above all, rule and authority, power and dominion, and every name that He invoked, not only in the present age, but also in the one to come. Hindi lang, nung sinulat po itong Ephesians, in the present age, yun po yung present age. In the one who to come, ito yung panahon natin ngayon. Ano po ang nangyari? Si Kristo ay umupo with Him in the heavenly realms. Tayo na kay Kristo ay umupo kasama ni Kristo sa kalangitan. Seated, ever stands, in the heavenly realm, exactly where Christ was seated. Kung saan ang upo si Kristo, doon tayo nakupo. Basta bakit dito ka nakupo? Paniniwalaan mo nga yun eh. By faith nga mga kapatid. Tingnan niyo po ha. And God placed all things under His feet. Referring to Jesus Christ. And appointed Him to be head over everything for the church. Ang tanong ko, sino ang church? Tayo na mga anak kay Kristo, ang iglesia, ang church, hindi ang building ang church. Tayo. Hello. Tayo po ay church. At dahil tayo ay church, tayo ay tinatawag na katawan ni Kristo. At dahil si Kristo ang ating ulo, tayo ang kanyang katawan, umupo tayo kasama ni Kristo. Sino umupo? Ulo? Eh, ganit na ulo lang yun. Naiintindihan po ba natin mga kapatid? At sinasabi ng salita ng Diyos, kaya tayo, ang sabi ng salita ng Diyos ay tagumpay, more than conqueror, dahil si Kristo ay nagtagumpay sa atin at umupo sa trono ng kalangitan kasama ng mga anak ng Diyos natin na church, na iglesia, na katawan ni Kristo. Dahil tayo po ay katawan ni Kristo, siya ang ating ulo. At umupo tayo. Amen. Pagbuba po ako. Dahil may isang pagbuba. Upo po ako mga kapatid. Si Kristo yung ulo, tayo yung kapan. Nakaupo ka ba? Amen. Dahil malinaw po mga kapatid. Malinaw po. Ibig sabihin, we are more than conqueror. Hindi ka kayang naigin ng anumang pagsubok, ng anumang nangyayari, ng anumang pangyayari, at ng anumang darating sapagkat kay Kristo, tayong lahat ay more than conqueror. Hallelujah! Yun po ang sinasabi ng Panginoon. Naintindihan natin ang Roma chapter 8, verse 7, na we are more than conqueror. Hindi tayo maapektuhan ng mga bagay sa mundo ito. Ano mga mangyayari kung mga bagay sa mundo na yan? Lilimos naman talaga yan ang sabi ng salita ng Diyos. At tayo lahat na kay Kristo ay papapakay Kristo kung pakailan-kailanman sa kalangitan. Amen. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. If it's under Jesus' feet, it should also be under our feet. Kung nasa ilalim ng paa ni Kristo lahat ng bagay, nasa ilalim din ng paa natin. Tayo may katawan eh. Siya ang ulo, tayo ang katawan. Nasa ilalim din natin ang paa. Meron tayong authority because we are His body. Ewan ko lang kung anong bahagi ka ng katawan. Huwag naman po. Sa bagay, linggo-linggo, bilibilis. Pwede tayo. For, if by the trespass of the one man, death reigned through
Once more, will this who receive God's abundance provision, grace, and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Yung mga na kay Kristo, ibig sabihin, ay naghahari sa buhay na ito. Amen. Dahil ikaw ay na kay Kristo, ikaw ang paghahari sa buhay na ito. Hindi tayo paghaharian ng takot, kahirapan, sakit karamdaman. Hindi ko sinasabing hindi darating magbabanta. Pero dahil sa authority na binigay sa atin ng Panginoon, pwede natin palayasin at panampalatayaan natin ang lahat ng pangako ng Diyos. Amen. Una, sabay-sabay. Go. Nangyang po na yan, yan yung nag-describe kung bakit po tayo ay nasabi ng salita ng Diyos. Tapos tayo complete in Christ. Okay? Now, application na. Malapit na po tayo matapos, malapit pa lang. Hindi pa po tayo tapos, malapit pa lang. Okay? Application. Ito po, ang mga pinakamahalaga. Ito dapat po natin paniwalaan. Believe and declare your completeness in Christ. Everybody say, I am complete in Christ. Yan po ay life application. Paniwalaan po ninyo, i-declare po ninyo your completeness in Christ. Mapakahalaga po kasi na pinaniniwalaan natin at i-declare natin yung pinaniniwalaan po natin. Kasi po, kapag yung pinaniniwalaan natin, nasa isip lang natin, wala po mangyayari po yan. Dapat yung pinaniniwalaan mo, i-declare mo. Kaya pag gising mo sa umaga, yung ating declaration, sabi mo agad, I am blessed and highly favored. Yan. I am rich and godly. I am completely forgiven. Yan, i-declare niyo po yan mga kapatid. Yan po yung declaration po natin. Kaya believe and declare our completeness in Christ. Believe and declare your completeness in Christ, knowing that His finished work has made you whole. Lacking nothing, walk confidently. It is true every day. Yan po ay ginawa ni Kristo, tinapos dito sa krus ng Kalbaryo. Kaya lacking natin, lalakaran na lang po natin ng mayroong confident na in this truth every day. Pangalawa, assert your authority over life. Assert your authority. Yan. Katayuan. Assert your authority. Gamitin mo yung authority mo. Over life. Trusting that in Christ, you have been given the power to live in abundance. Speak and act from His position of victory. Speak and act from this position of victory. Bakit? In Christ, you have been given the power to live in abundance. Meron bigyan tayo ng Diyos na kapangyarihan na mabuhay na mayroong kasaganaan. Ano ang kailangan lang natin gawin? Salitain. Speak and act. Salitain, gawin. From this position of victory. Philippians 4:19, ang sabi sa ng Diyos, and my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Sabi ng Bible, God shall supply all your needs. All your needs. Lahat ng pangangailangan ay ibibigay, isusupply ng Diyos. Sabi pa ng awit 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi ng King James Version. Sabi po ng NLT, the Lord is my shepherd, I have all that I need. Ganda po yan. Kung ang Diyos ang ating pastor, hindi tayo matutuyuan. Hindi tayo maghuhulang. Pangalawa to, enjoy complete abundance in Christ. Enjoyin ang kumpleto kasaganaan ibinigay
ng Diyos dahil kay Kristo. Enjoy complete abundance in Christ, knowing that He has provided or will need for life. Lahat ng ating pangailangan provide ni Kristo. In Him, there is no lack, only fullness of overflowing grace. Walang pagkukulang dahil kay Kristo, umaapaw ang biyaya ng Diyos. Sabi po na salita ng Diyos, 35:27 ng amin, let the Lord be magnified, who was pleasure in the prosperity of His servant. Ang Diyos natutuwa sa pagpapala na mayroon ng kanyang mga lingkod. Natutuwa ang Diyos na yung kanyang mga lingkod pinagpapala. Kanya mo, who was pleasure in the prosperity of His servant. Hindi natutuwa ang Diyos kapag naghihiram tayo. Ikaw ba natutuwa pag naghihiram yung anak mo? Lalo ang Diyos. Sabi ng Panginoon, ang Diyos ay natutuwa kapag ka-prosperity ang kanyang mga lingkod. Sabi ng Timothy, God who rich provide us with everything. Bakit? For our enjoyment. Bakit pinrovide ni Lord ang lahat ng bagay sa atin? Para i-enjoy mo. Kaya kung meron kang ipon, iniipon, enjoy mo yan. Baka kainin ng daga. O ikaw ay binigyan ng Diyos ng pagpapala, hindi enjoy. Hindi enjoy din mga kapatid. Kaya sabi sa Diyos, ang Diyos na nagbigay sa iyo ng mga pagpapalang ito, ng lahat ng pagpapala, ay para sa ating enjoyment. Ano pa? Yung life application, ay, ang life application na nabili po natin. Una, believe and declare. Your faith in Christ. Pangalawa, serve your authority over life. Enjoy. So, yan pong tatlo po na yan, yan ang ating life application. Paniwalaan mo, i-declare mo, at i-enjoy mo. Yan po ang nais ng Diyos na gawin po natin. Dahil kay Kristo, we are completely. Amen. In Christ, we are complete. Everybody say, in Christ, I am complete. Once again, in Christ, I am complete. Tayo tayong lahat, and everybody read, and may conviction. Go. In Christ, I am complete. Ang Diyos, naniniwala po kami dahil kay Kristo kami po ay kompleto, pinatawad, pinagpala, pinaguran, lahat ng meron po kami ay amin pong tinatanggap na may pasasalamat dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus sa aming mga buhay. In Christ, we are complete. Na dahil sa pagmamahal, kunin niya sa amin, kami po ay pinagpala, kami po ay pinatawad, kami po ay pinaguran. Maraming salamat, aming Ama. Tunay po na great is your faithfulness. Nakikita ang iyong katapatan sa ating mga buhay. Nais ka naming pasalamatan, aming Ama. Mga church, sa oras na ito, pwede bang i-acknowledge mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, sa iyong pamilya? I-declare mo ang mga bagay na gusto mong gawin ng Diyos sa iyo. Di ba, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na sambitin sa iyong mga labi ang mga bagay na gusto mong mangyari. Tayuan po natin ang mga pangako ng Diyos. We are healed, we are healthy, we are rich and healthy. We are blessed and highly favored in Christ. Yes,
maraming salamat. Ang iyong mga anak sa oras nito ay purong-purong ang puso ng pagpupuri. Pasasalamat sa iyo. Dahil sa iyong dakilang pagmamahal sa aming buhay. Pinatawad mo kami, hindi maliit na kasalanan lang ang binigay ni Jesus sa akin. Magkas malaking kasalanan. Atong impyerno kung hindi kami sinagid mo. Ang iyong bubong at dugo ang katawan. Kaya sa oras na ito aming Ama, kaya naniniwalaan po namin at itinidiklara na kami ay kompleto dahil sa ginawa ng aming Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise you. Praise you. Lahat ng mga panalangin na inusal sa mga labi ng iyong mga anak, ito po ay ang nakakrinig. Ikaw po ang Diyos na siya may mga nakalaang pagpapala sa buhay ng iyong mga anak sa oras nito. Hayaan niyo po ma-receive in the Spirit ang mga pangako po ninyo. At mag-manifest po ito at the physical realm sa mga panahon po ito. Salamat po, Ama. At sa iyo po ang papuri, pagsamba, at pasasalamat sa umaga nito sa pangalan ng Jesus. Kaya di ba na sa iyo.